salita mo, nag-ibig ay buhay. Kasarap namang malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Pagkising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulod na salita mo, nag-ibig ay buhay. Kasarap namang malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Sing to the Lord, for we are His. Praise His holy name. For His anger lasts for a moment,
but His favor lasts for a lifetime. I will rejoice in the Lord. I will rejoice in the Lord. Sing to the Lord, for we are His. Praise His holy name. For His anger lasts for a moment, but His favor lasts for a lifetime. I will rejoice in the Lord. I will rejoice in the Lord. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Forever and ever. Amen. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord. Dwell in the house of the Lord, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Forever and ever. Amen. Jesus. Good morning, Jesus. Ulitin ko ba yung good morning ko? May sound ba ako kanina? Good morning, Jesus. Good Ayan. morning, Jesus. Ako lang ang walang sound. Meron ba akong sound? Okay. Thank you, Lord. Good morning, mga kapatid. Napaka mainit agad na umaga. Mainit. Oo. Thank you, Lord. Pero thank you, Lord, pa rin. Magandang araw po ito na ibinigay sa atin ng Diyos. Sige po, tayo po'y mananalangin muna at hihilingin ko kay Sister Sally na i-open tayo sa prayer. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. O aming Diyos, napakabuti mo po sa amin. Maraming salamat po sa isang magandang umaga, masarap na pagtulog at malamig na panahon po. Maraming salamat po. At sa oras pong ito, Ama, kami po ay lumalapit sa inyo at dumudulog na linisin niyo po kaming lahat, Panginoon, sa anumang mga karumihan. At maraming salamat po sapagkat alam namin ang inyong kahabagan ay tunay na lagi mong ipinararating sa amin. Sa umaga pong ito, manguna po kayo sa amin. At lahat po ng mga nakakapakinig ngayong oras na ito, ay pagpalain niyo, Panginoon, at extend niyo po ang mga pagpapalang ito sa kanilang mga pamilya. At salamat, Panginoon, muli kami ay ibibless mo na naman sa aming pag-aaral at sa mga awitan. Alam ko pong lahat po kami ay sasamba sa inyo, Panginoon. Muli, salamat po sa mga pribilehiyo, sa mga pagpapala na ipinagkakaloob mo sa amin, sa aming mga leaders, Panginoon. Maraming salamat po kay Pastor Alex and Sister Ria na ginagamit niyo at pinagkakalooban ng karunungan palagi upang kami po ay malid nila lagi patungo sa inyo. Again, Father, we bring back all the glory and honor due to your name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord. Okay. Ang ating pong verse, ang ating VOTD ay makikita po natin sa Daniel chapter 3, verses 16 to 18. Ang nakalagay po dito, basahin ko ha. Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter. If that is the case, our God, whom we serve,
is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us from your hand, O king. But if not, let it be known to you, O king, that we do not serve your gods, nor will we worship the gold image which you have set up. Yung pinaka-latest na ating lindol na na-experience, parang ilang araw na no, nang naglilindol sa ibang lugar. Pero ang pinaka malakas at medyo naging disaster sa Philippines ay yung Batangas? Taal. Taal. Yung Taal Volcano. Yun po yung medyo pinaka-latest na. Pagka ako ang na-experience ko talaga na malakas, yung Pinatubo. Kasi ramdam yun hanggang dito sa Manila eh. Yung sa may Taal, hindi masyado eh. Pero yung Pinatubo, sa layo nun, Zambales natatandaan ko, 86? Ha? 91? Layo ko 1991, nagbabasketball sila dito. Yung mga disciples pa noon. Tapos, ang room pa namin noon, dito sa room ni Sister Tata, na may bintana facing the basketball court. Hapon, nagbabasketball sila. Ako nakahiga. Bigla na lang gumanon, tapos gumanyan. Tapos, lahat sila umistop ng basketball kasi talagang ang lakas po ng lindol nun. So, yung mga ganong earthquake, lalo na yung aftermath, pag nakita mo, ibang klase yung nagagawa. Yung mga simpleng pagyanig na ganon ng lupa, pag yung pala po ay nagtagal, mas okay ba raw po pala yung malakas, pero sandali lang, kesa dun sa dahan-dahan pero matagal. Yun pala yung nakakakos ng mga pagguho ng mga bagay-bagay. So kapag ka ang foundation natin ay nag-shift, everything above that foundation will fall. Malalaglag, whether you are ready or not. Sa buhay po natin, marami tayong mga ganyan. Iba-ibang intensity lang. Kung ini-scale nyo yung inyong mga sitwasyon ngayon, anong intensity ba ang inyong nararanasan sa mga panahon na ito? Iba-iba lang po, pero lahat tayo nakaka-relate doon sa uncertainties at saka yung scary feeling na ano ba ang mangyayari. Ang sabi rito, kagaya nung sa lindol, pag yung foundation mo ang nayanig, at yan ay gumuho kasama ang lahat. Kaya ang aayusin po natin dapat sa spiritual life natin, yung foundation natin. Dahil yung mga earthquake sa buhay, inevitable po yan. Kahit na sino ka pa, kahit nasaan ka pa, talagang yung mga calamities and disaster, nangyayari po yan, natural yan sa natural world. Kaparehas din po yan sa spiritual world na yung mga problema, yung mga sitwasyon na mga hindi magaganda na dinadanas, natural po yun. Pero ang maganda rito, kagaya nitong tatlo na to, kasi pwedeng ano ba ang earthquake mo sa panahon ngayon? Financial problems? Meron ka bang pinagkakatiwalaan na binetray ka? Meron ka bang biglaang sakit na parang sinasabi sa iyo wala nang lunas? Meron ka bang asawa na sumakabilang bahay? Na matagal na panahon na ayaw tumigil? Meron ka bang kapamilya ngayon na malayo sa iyo na positive sa COVID? Yung mga ganyan pong mga problema na nararanasan natin everyday. So, iba-ibang intensity, pero just the same, nararamdaman natin lahat yung uncertain ka. Ano ba yung mangyayari, di ba? Ano ba yung susunod? Pero like any other disappointment sa buhay,
binigyan tayo ng solusyon ng salita ng Diyos kung ano ang gagawin natin. Sa 1 Peter 5:7, ang sabi doon, cast them unto the Lord. So, lahat ng mga dumarating na ganyan sa buhay natin, you have to give it to the Lord. Give them to the Lord. Otherwise, hindi mo kakayanin, mga kapatid. Kasi, kaya nga sabi niya, ibigay mo sa akin. Dahil alam niya, kung sa ganang atin lamang, hindi natin talaga kakayanin. So you have to cast them to the Lord and then decide for yourself, what will you do next? Paano kung hindi magbago ang sitwasyon mo? Anong gagawin mo? Paano kung lumala ang sitwasyon? Anong gagawin mo? Yan, i-decide mo yan, mga kapatid eh. So, yung faith dito ng tatlong ito, Shadrach, Meshach, and Abednego, gusto ko ng ganitong faith, mga kapatid. Kasi, hindi mapasuko na pananampalataya. Ang totoo nito, alam niyo ba na napakaganda ng kalagayan ng tatlong to? Oo, nasa captivity sila sa Babylon. Pero, tumaas ang posisyon nila kahit di sila taga doon, mga kapatid. Kasi nag-train sila, pinag-aralan nila yung language ng Babylon, tapos tumaas ang posisyon nila. Sinunod nga nila lahat, pinalitan nga mga pangalan nila Sinunod nila yung hari. Pero pagdating dito na sinabi na gumawa kasi ng ng image si Nebuchadnezzar at ang sabi kailangan lahat sumamba ron. Ang hindi sumamba doon, itatapon doon sa fiery furnace, yung apoy, matinding apoy na even yung mga guards ay nasunog. Ganon kalakas yun. Pero ibang usapan na pagdating sa pananampalataya. Sa kanila, sinunod nila yung ibang bagay, pero pagdating na sa Panginoon, sabi nila, ibang usapan na po ito. Gusto ko ng ganong faith, mga kapatid. Yung faith na unmoved by the threat of uncertainties of this life, yun ang maganda. Ngayon, pag may dumating na ganon sa buhay natin, tanungin mo yung sarili mo, anong klaseng faith kaya meron ako? Is it a frail one? Yung marupok? Or is it an unshakable one? Na kahit na anong dumating, sabi niya rito, the Lord, sabi niya, our Lord will deliver us. Even if He will not. Nakita niyo po yun? Yung worship nila dito, they worship God, not the outcome. Ang ibig ko sabihin, anuman ang kalabasan ng sitwasyon nila ngayon, they decided, they resolved to themselves na I will still worship the Lord. Yun ang maganda. Pag natutunan po natin yung ganitong klaseng pananampalataya na alam ko, may pananampalataya ako, babaguhin ng Diyos ang sitwasyon ko. Kung hindi man, because the reality is, mga kapatid, things will not always go our way. Diba? The way we want it, the way we planned it, hindi po lahat ng pagkakataon mangyayari ang gusto nating mangyari. Kahit na ipag-pray pa natin kay Lord na, Lord, baguhin mo to, tanggalin mo to, pagalingin mo to, buhayin mo to. Not all the time things will go your way. There will come a time na kabaligtaran ang mangyayari sa pinapanalangin mo. Pero ang pananampalataya dito nung tatlo, napakaganda. Kung magbago man, thank you, Lord. Kung hindi man magbago ang sitwasyon ko, thank you, Lord, pa rin. So, worship God, not the outcome. Ang sabi po dito sa Hebrews 6:19, I want some of that faith. Sabi ko, yun yung gusto kong nila. This hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast. Ang sabi rito, and which enters the presence behind the veil. So itong Hebrews 6:19 na to, nire-reassure tayo that although people will change, things will change, even we, even us can change, mga kapatid. But the Lord that we serve will not ever change. So, ang buhay, maraming uncertainties, pero sa Diyos, walang uncertainties. So, sabi niya rito, our God is able to deliver us. Believe, mga kapatid,
na ano man ang sitwasyon ngayon, God is able. And even if He will not deliver us from our present situation, still praise the Lord. Thank you, Lord. Tari, gusto ko lang din, sige. yung word, basahin ko lang po, binigay po rin ni Lord kanina, confirmation po sa word ni Staria. Sa Romans 5:5, sabi dito, and this hope we will not lead to disappointment, for we know how dearly God loves us, because He has given us the Holy Spirit to fill our hearts with His love. So, amen, di ba? Oh, It will not yung hope na to will not lead us to disappointment. Amen. Thank you, Lord. Okay. Yun pong, today is your birthday, Sister Beth. Marasigan ng Nasugbu. Kalo, Nasugbu. Okay, Sister Beth, happy birthday sa iyo, Happy kapatid. birthday! Okay. Yun lang ang birthday natin ngayon? Aba. Okay. Susunod, Sister Sal, na request. Okay. Ay, yung kanina nga po pala, request po yun ni Sister Jamie at saka ni Brother Jeff Borja. This time po, yung pong katangi-tangi. Ito po ay request na naman ni Ate Mayet Magwar. Yan. Ito po, katangi-tangi. Katangi-tangi ang pangalan mo, Panginoong Jesus. Walang ibang sasambahin kundi ikaw lamang, Panginoon. Bawat saglit ng buhay ko, bawat pintig ng puso ko, sasambitin ng labi ko'y ikaw, Jesus. Ano man ang mangyari sa buhay ko, pangalan mo, Jesus, ang tatawagin ko. Bawat saglit ng buhay ko, bawat pintig ng puso ko, sasambitin ng labi ko'y ikaw, Jesus. Sasambitin ng labi ko'y ikaw, Jesus. Pala, ang kasama natin ngayon ay ang RTW Sisters. Ready to Worship Sisters. Okay. At happy birthday din po kay Nanay Lydia Villanueva ng Laia. Happy At birthday. kay Sister Angelique Villanueva Gulong ng Lipa. At birthday din po ni... Wait. Happy birthday kay Sister Clara Toledo. Galing Happy sa mga birthday. Toledo clan. Okay. Happy birthday sa inyong lahat, mga kapatid. Okay. Thank you, Lord. Siya nga po pala, tomorrow po, ay ang mag-share muna kaming dalawa ni Pastor. Yes. Ngayon, ang dami pong tanong nung mga ganito po ang gawin natin. Tomorrow, pwede po kayong mag-send ng questions doon sa mga comment.
Tas yun na lang po ang sasagutin namin, mga kapatid, ha? Yung pwedeng sagutin. Okay? Yung mga iba, sa totoo lang po, may mga nauna ng mga question na ipinadala sa amin nag-PM sa amin. So, tomorrow na po, abangan nyo mga kapatid. Okay, ang susunod po, Sister Sally. Okay, ang susunod po na nag-request ay si Sister Virgie Vito, uunahin kung lagi. Ayan, praise the Lord. Unahin kong lagi ang Panginoon sa lahat ng panahon. Aking gugunitain mga ginawa niya noon, magpahanggang ngayon. Unahin kong lagi ang Panginoon sa lahat ng panahon. Aking gugunitain mga ginawa niya noon, magpahanggang ngayon. Lagi akong nananabik sa iyong mga salita. Lagi akong umaasa sa iyong kalinga. Aking pagkahangarin, malugod ka sa buhay ko at maging karapat-dapat sa iyo ang laman ng lagi akong mananabik sa iyong mga salita. Lagi akong umaasa sa iyong kalinga. Aking pagkahangarin, malugod ka sa buhay ko at maging karapat-dapat sa iyo at maging karapat-dapat sa iyo at maging karapat-dapat sa iyo ang laman ng puso ko. Ayan. Sabi ni Brother Jess, swabing-swabe ang dating. Ha? Mukhang hindi makakatulog si Brother Jess ngayon. At sabi ni Sister Virgie Vito, thank you Lord sa RTW Sisters sa malaanghel na boses. Oh, praise the Lord. Oh, thank you Lord, ha? Sir Virgie, may request ka, no? Ayan. Gusto ko muna pong batiin si Brother Briggs Bares. Good morning, Brother Briggs. Saan kaya si morning, Brother Brother Briggs ngayon? Briggs. Siya po ay seaman. Basta nasa barko siya ngayon. Asawa Good ni Sister morning. Josephette, Sister Yes. Magandang umaga sa iyo, Brother Briggs. At syempre kay Sister Trining na nasa Comfy, Illinois. Magandang umaga po sa inyo, mga kapatid. At good morning din kay Dek. Ayan, Dek, good morning.
Thank Good morning, you, Lord. Deb. Sino ba yun, Tari? Ano, kaibigan ko since high school. Oo, yan Yes. yung aking parang mga kapatid ko na. Thank you, Lord, at nakakanood lagi siya. Alam niyo po, mga kapatid, ang dami nating naabot dito sa ating live streaming na to. Amen. Sa akin yung mga kamag-anak ko sa Pampanga, tapos yung mga classmate ko nung high school pa, nakikinig sila. Sa'yo, sino yung mga naabot nito sa mga friends mo? Sila, ano din, mga sila Tita Cellphone na nakikinig po sila lagi ngayon. Tsaka di ba Ayan. yung God's people? Oo, yung God's people nga pala. Salamat po sa patuloy niyong pakikinig at panonood ng aming God. Good morning, Jesus. Ayan. Thank you, Lord. At ang susunod na Ayan. request naman. Ang susunod naman pong request ay We Magnify Your Name from Brother Gio Pugay at si Sister Maria Cristina Santos Garcia. Yan, Garcia. We magnify your name. We glorify your name. We exalt your name forever. Amen. The Lord is great and to be highly praised. The Lord is near to those who call upon His name. You will succeed, not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. We magnify your name. We glorify your name. We exalt your name forever. Amen. We magnify your name. We glorify your name. We exalt your name forever.
RTW. Sabi ni Sister Josie Nacional, RTW. Sweet ladies with sweet voices. Oh, praise the Lord. Ha? Ang klase yung mga comments sa inyo, ha? Okay. Thank you, Lord. Ngayon naman po, meron din tayong isang family na gusto rin pong magbigay ng love offering. Alam niyo po, itong family na to, hindi naman po sila mayaman. Pero mayaman sila sa salita ng Diyos. Pero alam niyo pa, daig pa po nila ang mayaman kung mag-share ng kung ano ang meron sila sa ibang tao. Nagulat po ako kasi nitong nagkaroon nga ng pandemic na ito at nag-lockdown, nakita ko po na kung paano sila mag-share ng blessings nila dun sa mga kababaryo nila, tapos dun sa mga frontliners, na minsan, alam nyo, nakakagulat. Kasi, siyempre, alam mo yung buhay nila, di ba? Alam mo yung kakayanan nila, pero dahil sa mayaman sila sa salita ng Diyos, daig pa nila yung mayaman sa material na bagay kung magbahagi sa iba kung ano ang meron sila. Pakinggan po natin ang, wala pa. Napaka-generous. Okay. Ano, Again po, tomorrow, kung meron po kayong mga question, yung madadali lang huwag naman po yung sobra bukas na yon kasi si Pastor Alex, di ba kahapon po, may mga naitanong siya na bakit daw noong bago po siya, bibihira daw po ang nakikipag-usap sa kanya. Tapos, nung nasa bahay na kami, sabi ko, baka nga takot sila. Kasi nung mga panahon na yon, malaki pa rin po naman siya. Although hindi na siya yung 220 pounds, malaki pa rin siya nung time na yon. Tapos, ako inabot ko ang buhok niya hanggang dito na lang eh. Di ko na inabot yung hanggang dito eh. Dito na lang. Pero malaki pa din siya. Tsaka, noong mga panahon na yon, syempre bago pa lang po siya kay Lord, sabi nga niya noon, parang nagagalit siya lagi. Kasi, basta mainitin pa ulo niya noon, sabi ko, baka yun kaya hindi ka kinakausap kasi natatakot. Di ba may nagtanong siya? So kahapon, meron pong nagpadala ng pagkahaba-haba na message talaga, na nakasama talaga ni Pastor Alex nung bago lang siya. Bukas ko na yung babasahin kasi bukas pa eh. Andyan na. Okay. Ngayon, pakinggan na po natin ang love offering nung Barrera family galing sa ating outreach sa Pangasinan. Sa ilalaw silangan sa timog at sa kanluran.
Panginoon ng buhay natin ngayon. Wala na ang dating hirap at pasakit. Ngayon ay buhay na ganap at kasiya-siya. Sama-sama tayo nagpapuri sa Diyos. Sa hilaga o silangan, sa timog at sa kanluran. Sama-sama tayo nagpapuri sa Diyos. Sa hilaga o silangan, sa timog at sa kanluran. Ating ipagsabi at ipagpunyi na si Jesus ang Panginoon. Na si Jesus ang Panginoon. Na si Jesus ang Panginoon ng buhay natin ngayon. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning. Good morning. Good morning, Jesus. Good morning. Good morning sa lahat sa Comfy family, no, ha? Meron pa lang may birthday din si Noli De Castro na anak ni Sister Guring na nasa Dubai. Happy birthday, may kapangalan ka na halos lahat ng sa Pilipinas ay kakilala, no, ha? So happy birthday, Brother Noli De Castro na anak ni Sister Guring, ano, ha? Yesterday, meron lang akong itatama yung line of thought ko nung aking, siyempre, nire-review yung fruit of the Holy Spirit is humility. Ha? Kasi naputol pala ako dun sa aking line of thought. Hindi pride, ha? Hindi pride. Humility. At dito rin nga sa Bible, ang manifestation ng isang may kababaang loob kasi fruit ng Holy Spirit. Meron lang akong basahin mabilis dito sa Philippians 2 verse 3, okay, to 4. Ayan. Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind, let each esteem others better than himself. Let each of you look out not only for his own interest, but also for the interest of others. Ayan, ano, ha? Isang napakahalagang salita ng Diyos kung paano nating ipamumuhay ang kababaang loob, ano, ha? Hindi lamang ang ating sariling kapakanan ang ating iintindihin, bagkus yung mga interest din ng mga ibang tao, at kung meron man tayong mga gagawin o ginagawa, ang ating pinaka-motivating factor ay ginagawa natin ito, hindi yung parang mataas ang pananaw sa kanyang mga ginagawa, ano, ha? Yung i-esteem natin ang there is lagi na merong mas sa atin kasi yun na nga yung pag wala ka kay Lord,
minsan lagi kang tama, parang sa tingin mo mas maalam ka, marunong ka, no? Ha? Yan yung kahapon. At nagmumuni-muni din ako. Bago tayo, meron tayo nga pala ngayon si Pastor Fred at Sister Nilda, yung kanilang calling, kamanggagawa, fellow elders. Pakinggan yung maigi katulad din kahapon. Sa lahat, sa aming mga manggagawa, of course, meron tayong lesson learned, yung spiritual eye natin, bibigyan tayo ng wisdom ni Lord, ano, ha? So, nire-review ko nga kahapon, ang namuni-muni ko, ako pala yung ayaw makipagkaibigan. Oo, kasi parang merong sigurong guilt feelings sa life before. Siguro parang, basta ako pala yung, nung minumuni-muni ko, ako pala yung medyo detached. Ako pala yung medyo nag-a-isolate. So, kaya pagkatapos nung umaga, ako rin ay nagkaroon ng contemplation na ako pala yun. So, kaya nung naitanong ko nga kay Sister Ria, sabi ko dun sa mga tanong ko, halos isa lang na sumagot. So, buti naman merong isa. Kasi ang totoo nga pala, ako pala yung ayaw makipagkaibigan. Ha? Pero mamaya konti, pakinggan nyo yung kay Pastor Fred. Meron siyang, kasi nire-review ko rin naman yung padala niya. Kaya nasabi ko sa inyo ngayon kasi yung sharing niya nangusap sa akin. Alam ko yung mga sharing natin ay mangungusap sa ating lahat. So, ito na muna tayo. Ito na yung ating fellow pastor, fellow worker, elders sa ating Comfy family. At tingnan na natin mga kapatid. Ha? Glory to God, glory to God. Jesus. Purihin ng Panginoon. Purihin ng Panginoon. Kami po ay naatasang mag-share ngayon sa umagang ito para sa kung paano kami tinawag ng Panginoon at ano yung aming mga life verse. Actually, sa amin po mag-asawa ni Pastor Fred, ako po ang nauna. That was 1983. November 11, 1983, nung magbukas po ang prayer meeting sa opisina. Actually, hindi po ako agad kasama. Ito pong aking, nung sa opisina noon ay during the time, I was the administrative manager at lahat po ng function ng opisina ay dadaan sa akin. So, lumapit po sa akin ang isang supervisor namin at sabing ganon, boss, o pwede ba kaming mag-prayer meeting? Sabi ko, ano ba yung prayer meeting na yan? Sandali lang po ito, 1 oras lang po. O sige, sabi kong gano'n, gagamit kayo ng aircon after office hour, pero see to it na yung mga papasok na tao ay kilala nyo at babantay ako. Actually, magbabantay lang ako. So, nung nagbabantay po ako, during that time, minarinig po akong isang salita at saka yung kanilang pagpipray, iba. Bakit gano'n? Ang prayer nila hindi katulad ng Our Father, Hail Mary, Glory be. Iba po yung dating agad. Doon sa opening prayer pa lang, medyo iba na. Lalo na nung nag-awitan sila. Mahilig akong umawit. So, nagandahan po ako. Pero yung word po na narinig kong una, ang sabing ganon, what you do to the least of your brethren, you do it unto me. At saka yung John 3:16, sabing ganon nung nagpipreach, do you know the heart of the Bible? So, doon pa lang, naintriga na ako dahil galing ka sa St. Mary. So, yung doon pa lang sa heart of the Bible, nung sabihin John 3:16, nung i-recite, ay sabi ko, alam ko yun ba't hindi ko alam? Nung sabihin nila yun, memorize ko yan sa St. Mary's, ba't hindi ko alam? So, pagkatapos yung what you do to the least of your brethren, you do it unto me sa Matthew 25 verse 40.
parang yun po ay malaking bagsak sa puso ko dahil bilang isang administrative manager, napakahigpit ko po. Kung magsalita po ako, hindi ako nagmumura pero parang mas mahigit pa sa mura kung ako'y mag-comment sa mga empleyado. So, yun po ang naging plan hanggang sumunod, boss po pwede pa namin ituloy. So, nagtuloy po yun, 1983. Pero ang sakit ko lang po ganito. Habang po ay tumatagal, nag-desire po ako na sana kasama ko si Pastor Fred. Kasi parang nababago na, sabi nga ganon, bawat attend natin ng prayer meeting, ay magkakaroon ng pagbabago o para kang ino-opera sa puso. Merong mga masasamang espiritong nawawala. So, at saka narinig ko na rin na kinakailangan sa quiet time natin, magkakaroon ng quiet time, humingi ka ng word, panghahawakan mo. Actually, yung word na pinanghawakan ko, yung nagdasal ako talaga, yung word na ibinigay sa akin ay John 15:7. If you remain in me and my words remain in you, you can ask for anything and it shall be given to you. So, pinanghawakan ko po yun dahil yung desire kong makasama si Pastor Fred, kinakailangan mag-remain ka kasi nagkakaroon na ako ng persecution at marami kasi kapag giging salbahin mo, sasabihin, ikaw yan pa. Kami gano'n niya. Sino yan? Kumbaga, hipokrita, kala mo, praise the Lord, pero wag ka, ang salbahin naman. So parang gusto ko na umalis, pero yung pong word na yon na kinakailangan ma-answer prayer ako sa pagbabago namin ni Pastor Fred, kinakailangan kong mag-remain. At yun po ang pinanghawakan. So, minsan, ayoko na talaga umattend, nang hihina na ako. Ang sabi gano'n sa akin ng isang kapatiran natin, sabi gano'n niya, akala ko ba nag-pray ka na? Oo nga, pinagpipray ko naman eh. Kaya lang kasi siya pa ang nagiging na humahakot ng mga lalaki, ng empleyado namin na lalaki. Ayaw umattend ng prayer meeting. Sabi ng kapatid natin, kung nag-pray ka, maniwala ka at may word ka naman. So, doon po talaga ang pinanghawakan ko yung word. Pero meron akong deal kay Lord. Alam niyo, ang maganda pala dyan, doon sa word na yon, ibabalik mo sa Panginoon kasi sabi nga niya sa Jeremiah 1:12, He sees to it that His word will be fulfilled in yung promise niya. So, ibabalik mo kay Lord yung promise sa Kanya at kinakailangan manood ka na lang. Pero ang sabi ko naman sa Panginoon ganito, Lord, pag pina-attend mo si Pastor Fred ng prayer meeting, kahit isa lang, umupo sa prayer meeting, kasi ayoko mag-LSS no na Life in the Spirit Seminar, ayoko eh. 1983 ako nagsimula, mag-LSS ng April 20, 1985, na-invite ako, ayoko, hanggat hindi, del ko yan kay Lord. Pag umattend si Pastor Fred, attend ako ng prayer meet, ng LSS. And true enough, natupad po yung aking prayer, at ang product po ng aking prayer ay si Pastor Fred. Siya po ay nakasama ko sa LSS. Actually, inihatid niya lang ako. Umattend siya ng prayer meeting March. Na-invite ko siya ng 3rd year anniversary ng Comfy sa Lampara, September 1984. Ang first attend niya is March 1985. At inagpahatid ako sa LSS ng April 20, 1985. And, sabi ganun ni Lord, hindi lang basta ihahatid ka, a-attend rin yan kasi hindi makukumpleto ang prayer mo kung si Pastor Fred ay hindi rin mababaptize. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Itutuloy po ni Pastor Fred ang sharing. Actually, nagkamali nga kami ng recording. Baka may mga nakapanood na ng sharing niya, mga kapatid. Pero andito po kung paano po nangyari at isusunod niya po yung sharing. Thank you, Lord. Hindi nagkakamali si Lord. Nagkakamali yung inyong video. Okay, anyway, aking pagpapatuloy yung sharing system nila. Inaan na yung first attend ko sa sa anniversary. Nadinig na naman yung siguro yan. At namamahalan ako talaga 50 pesos na isang But anyway, nung lumipat na kami sa Makati, that was March 1985.
magpi-prayer meeting dahil medyo masama ang pakiramdam ko eh. Sabi ng minister, what will you profit if you gain the whole world but lost your soul instead? Kasi po ako talagang gusto ko talagang yumaman, at ang gusto ko maraming kaibigan, at talaga hindi ako pwede mabuhay na walang kaibigan. So after that, sabi ni Sister sa akin, hatid mo lang ako. Attend ako ng LSS sa DAP. Di sige, kung a-attend ka, ihahatid lang kita ha. Okay, di inahatid ko. Pagdating doon, sabi sa akin ni Sister Tess Bilonia, nariyan pala si Fredo, sige, listan na natin. Nako, napilitan ako. In short, forced to good ako talaga. Di umatid ako. From 8 a.m. hanggang mga 7:30 p.m. Nabaptize ako. Nalayhans ako. At sabi ng ibang mga kasamahan namin, Brother Fred, yung luha mo at saka yung uhog mo magkasama na. Kasi talagang totoo kapag marami kang ginawang hindi maganda, pinagsisihan mo, ito ang marami pagpapasalamat sa Panginoon. At ngayon po, mga ang first attend ko po, yung LSS ko, April 20, 1985. At pagkatapos po noon, siyempre, na kinabukasan ng umaga-umaga, sabi ko, Lord, anong pagagawa mo sa akin? Ang nauna rito, kakita ako ng yung uso-uso kasi nung araw, yung mga Betamax, mga magazine na gustong-gusto mo nung araw, pornographic magazines, sinilaban ko yun sa tabi ng bahay namin. Sa awa naman at grasya ng Diyos, nasilaban lahat. Siguro sabi ng mga kapitbahay ko, pati naman mga Betamax na inaalis ni Brother Fred. But anyway, that was the start ng pagbabago ko. Pina-attend na ako ni Sister Nilda ng ng Bible study, Sunday fellowship, sama naman. Pero deep inside, sumasama lang naman ako. Hindi ako talaga, meron pa, pag pinagsishare nga ako ni Sister Ligaya sa Sunday fellowship, hindi ko natatapos yung aking sharing. Ngayon, nag-decide na ako na mag full time. Birthday ko noon, that was September 30, 1985. Ang pagpa-full time ko pong ito, sabi sa akin ni Brother Bag, ikaw ba may word? Opo, anong word mo? John 15:15. I do not call you servant any longer because the servant does not know what his master is doing. I told you everything about the Father. Ito po mga bagay na ito yung pinanghahawakan ko hanggang ngayon. Even the slightest day of my life, ito ang hawak ko talaga. Wala akong pinanghahawakan kundi ito. At sabi nila, sige, pupunta tayo sa embassy. Attend tayo ng seminar sa Amerika. Nung unang punta namin, talagang lahat na yata ng gamit ko, dinala ko. Denied kami. So inulit namin ang kuha ng visa. Wala akong dala kundi aking birth certificate. At ito po, ayon doon sa salita ng Diyos, nothing is too difficult for thee. Nakakuha kami ng visa at ang sabi nung naka-assign sa amin na pare, wala naman kayong pera Meron kayong mission impossible. Ilang kayong aalis, but true to His word. Hawakan mo lang yung salitang ibinigay sa iyo ng Panginoon. Nothing is too difficult for thee.
Umalis kami with all the provisions in life. Iniwan ko yung yung aking negosyo. Pero sabi ko kay Sister Nilda, ikaw humawak ng negosyo. Pagkatapos ng sabi sa akin, mabuti pa diyan ka na lang sa Compi. Mas marami ang aking business nung ikaw mawala dito. So to cut long story short, lahat ng mga bagay na ito na ginawa ng Panginoon sa akin, iisa yung aking pinanghahawakan, ang salitang friend. Ang mga una kong kasama, noong unang umaattend ako, si Brother Jerry Mataba, Angeles, kasama ko po yan. Kaya sabi sa akin, sabi sa akin, Brother Jerry, yung sigarilyo mo. Hindi, yung pag-iinom, medyo nawawala-wala na ng konti. Sabi sa akin, yung sigarilyo mo. Biglang, iba ang naging lasa, pumait. Papunta kami sa Bible study sa Hong Kong and Shanghai Bank. At doon, minsan umattend ako, natulog ako. Hindi ako nakita ng mga kasamahan ko na umaattend ng Bible study na iba na akong mag-isa. Buti nakita ako ng guard. Pag sabi na akong guard, nako, nakaalis na po yung lahat ng inyong mga kasamahan. At kapag ako naman yung umaattend ng Bible study, gusto ko nagpapahuli ako. Alam niyo kung bakit? Pinag-opening prayer meeting ako. Opening prayer. Minsan nag-open prayer ako, sabi sa akin, Lord, hindi ko na nasundan yun. Tapos sabi sa akin ng nagtuturo, sister, sabi sa akin, Amen! Ang prayer meeting namin, ang Bible study, isa lang word, Lord! Tapos nagsigaw, Amen! Di ba? Ginawa ko naman, nagpalit naman. Nagpaaga ko. Mamaya-maya, sabi sa akin ng doktor, sabi sa akin, Brother Fred, closing prayer. Naku, hindi rin ako marunong. Mamaya-maya, sabi sa akin, Lord, sabi sa akin, Amen! Naku, okay na, nasasanay na ako ng konti. Ngayon, ang lahat ng itong nangyari sa buhay ko ay napakalaking pagbabago. Yung pong mga dati, wala ako kay Lord Sabas. Iniis ko na po 7-0, 6-1, 6 sa akin, 1 araw kay Lord, 5 araw sa akin, 2 kay Lord, 4 na araw, 3 kay Lord, hanggang sa dumating. 7-0 na. 7 na si Lord, 0 na yung para sa buhay ko. Kung tutuusin po hanggang ngayon, God has provided for everything. Hindi po nagkulang si Lord sa akin. Physically, materially, and most of all, yung aking spiritual life hanggang ngayon nababago. Ngayon, kaya nga sabi sa akin ni Pastor Alex nung minsan, sabi sa akin, Brother Fred, mag-o-ordain tayo ng pastor. Hindi naman ako, wala akong, mamaya sabi sa akin, isa ka doon, naku po. I'm not worthy to receive you, but just say the word, and I shall be healed. Hanggang ngayon po, ito yung inyong kapatid, nagbibigay puri at nagpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng ginagawa sa aking buhay. Kaya ang natanggap pa rin word noong pagkatapos namin ng seminar doon sa Goshen, Indiana. Philippians 1:6, for he who just began the good works in you, he will finish it. Hanggang ngayon, sa buhay ko, marami pa akong kaibigan at ang mga kaibigan ko yan, walang iba kundi kayo. Amen. Masaya akong naglilingkod sa ating Panginoon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Lumalakas, sumisigla sa lahat ng panahon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Thank you, Lord. God bless everybody.
ay glory to God na mga kapatid. Sa pakikinig ng salita ng Diyos, ang ating pananampalataya ay lumalago. Sa pakikinig ng mga patutuo ng ating mga kapatiran, na edify ang body of believers. Kaya pag sinabing edify, our faith is being strengthened. Kaya sa pagbabahagi ng kamanggagawa, ako na yung unang, bagamat kami ni Pastor Fred ay lahat ng kanyang mga nabahagi, parang kasama ako doon eh. Pagpunta sa embassy, denied kami. Dami namin papeles. Tapos, when the Lord allows na yung pagpunta namin, ang tinanong lang sa akin, what is your name? Where do you live? Nahirapan ako doon sa tanong na saan ako pinanganak, Ang sagot ko doon ay sa ospital. Kaya binigyan kagad ako ng visa. At yung binabanggit naman niyang milagro na pagpunta namin sa Goshen, 5 kami doon. Si Pastor Mer, si Pastor Rudy, kami ni Pastor Fred, tsaka si Sister Offie. So yung ating community nagpadala doon. Milagro kasi yun dahil yung ating budget ay hindi naman ganun kalaki. Pero sabi nga ni Pastor Fred, nothing is impossible with God. Sobra sa pagpapala ang ating Panginoon Diyos. Kaya kapag makikinig kayo ng mga mainam na nakakapakinig tayo ng mga patutuo ng kapwa Kristiyano, para magkaroon tayo ng spiritual eye, spiritual ear. Wag tayong, kasi kapag meron kang preconceived ideas o meron kang negative thoughts sa mga magpapatutuo o kung ano pa man, wag. Tsaka, pakinggan natin kasi baka mamaya nasa gawain, nandun ka, pero meron ka rin sariling ginagawa. Kumbaga, you are not interested, probably, baka hindi ikaw mag-share, tapos hindi ka rin na sa gawain. Sa simula pa lang, sa opening prayer pa lamang, sa pagkanta, sa mga love offerings, patutuo, sa word, hanggang pag-closing prayer nga, kakausapin ka ng Panginoon Diyos. So, every time na tayo nagkaroon ng pagkakataon sa gawain, kakausapin tayo ni Lord. It is for our own good. Tingnan ko muna doon sa kayamanan na aking napakinggan sa mag-asawa. At alam kong kayo rin ay matamang nakinig at nangusap si Lord sa inyo sa pamamagitan ng kanilang mga patutuo. Una, doon sa kay Sister Nilda, yung kanyang word sa John 15:7, na if you remain in me, kay Christ, and my word remains in you, ask for anything you wish, and it shall be done unto you. Meron ba kayong mga panalangin na hindi pa nasasagot? Okay. Kasi meron tinatawag na misguided prayer. Pero doon sa panalangin ni Sister Nilda, yan ang praying according to God's will. Kasi if you say that you abide in Christ and you remain in His Word, pagkatapos ang prayer mo naman ay hindi according to His will, meron kasing mga salita ng Diyos, paalala lamang. Tignan nyo dito sa James 4 verse 3. When you ask, you do not receive, because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. So, according to His will kasi, nandito sa 1 John 4:14, tingnan natin, dito sa 5 rather, 1 John 5:14 to 15. Buksan nyo. This is the confidence we have
in approaching God sa prayer. That if we ask anything, according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. So, meron kasing panalangin na misguided. Pagka yan ay selfish, at alam ni Lord kasi yung future eh. Siya ang nakakaalam what is best for us. Makikita niyo yung prayer ni Sister Nilda. Ang prayer niya, siguro lahat ng mga mag-aasawa, ang kanyang prayer is in accordance with the will of God kasi ang gusto niya, yung brother husband niya, mapunta kay Lord. Oh. So, kung meron pa kayong mga mahal sa buhay na wala pa kay Lord, yan ay praying according to the will of God. Pag-pray nyo na yung kanya-kanyang asawa natin. Of course, alam naman natin, bibigyan tayo ng salita na, halimbawa, sa Psalms 19, verse 7, na the law of the Lord is perfect, reviving the soul. So, ang salita ng Diyos ay ganap, walang kulang. Yan lamang ang may kapangyarihan na baguhin ng mga tao. Pwedeng maraming mga secular means and ways para tuwing New Year, sasabihin mo, New Year's resolution, so on and so forth. Pero ang makakabago lamang sa ating lahat, isipin ninyo, sabi nga ni Pastor Fred, Philippians 1:6, hindi pa naman tapos si Lord sa atin. Pero yung Word of God na perfect, kasi Diyos siya eh. Ang salita niya ay magaganap. Naalala nyo, may kanta tayo sa Isaiah 55, yung tulad ng ulan at hamog. Ano yung susunod? Pagdampi sa lupa, ito ay magiging. Para nag-aaral kami kay Sister Ginaina, kailangan daw diaphragm. Magiging. Kaya tuloy, niya. O tuloy na tayo. Magaganap yun. So, yung panalangin ni Sister Nilda ay according to His will. So, pag hindi nasagot yan, suriin nyo baka yung motibo. Pero, alam ko, kasali rin ako pag tinanong kayo, ano ba ang gusto mong hingin kay Lord? Ang kadalasan, kasali ko nung araw, maski hanggang ngayon, maiisip mo pa rin yun. Ang gusto kasi ng tao ay magkaroon ng pera. Ano pa ba? Ang gusto ng tao magkaroon ng mahabang buhay. Ay, wala naman, kung titignan mo, wala namang masama. Ano pa? Siyempre, gusto ng tao. Alam mo, kung papipiliin ka, 1, 2, 3. Ano gusto mong ibigay sa ni Lord? Honor, wealth, or long life? Sige, pili ka ng isa. Ang sasabihin ng iba, hindi pa pwedeng 3. Pero kung pipiliin mo doon sa 3, ano pipiliin mo? Kasi sabi ni Pastor Fred doon sa Matthew 16:26. Sige, i-reviewin nyo yung silang dalawang mag-asawa kung ano yung itinuturo ni Lord sa atin. Di ba yung Matthew 16:26? Kasi tayo naman sa ating society, materialistic. Ang ginawa ni Lord sa kanya, iniwan niya yung kanyang business. What if you gain the whole world and loses your soul? So yung bigay sa kanya, natupad kasi mas dumami yung kabuhayan. Yun ang naganap sa kanilang buhay sa pagkakabigay ng Matthew 16:26. Yan din yung kay Sister Nene na mayroong mga offer, so on and so forth. Pero alam ni Lord yung future eh. So tayo, siyempre, marami kasing addiction din eh. Doon sa sinabi ni Pastor Fred, napakahalaga niyan. Kung maalala niyo yung drug addiction kay Minister Ray, nagbigay ng patotoo si Pastor Romy, si Minister Otan, at saka si Brother Bong, yung drug addiction. Yung addiction na sinasabi ni Pastor Fred, kasi
meron kaming common denominator sa Ermita. Siya yung customer, ako yung nagtatrabaho doon. At meron nga kaming common knowledge sa mga tao nung araw na wala kami kay Lord. Pero kung ikaw ay na kay Lord na, at pagkatapos, adik ka pa rin sa pornography, alam ng Diyos yun. Kaya itigil mo na. Itakwil mo na yun. Naku, paparusahan ka niyan. Meron nga akong nakita sa mga survey, ang Pilipinas pala, pag tinignan mo, isa sa, kung 1 to 10, hindi ko alam kung number 3 tayo eh. Pero ang ikagugulat nyo, mas maraming nanonood ng pornography, babae. So, hindi ko alam. Yun ang survey lamang. Kaya, itigil na ninyo yun. Wawasakin ng, kaya maraming mga nare-rape siguro, kasi sex and drugs goes together. Alam ko yan, kaya itakwil natin yon. So, kung ikaw ay na-kay Lord na ngayon, ibasura mo na yan, addiction yan, paparusahan ka niyan. Nako, kasi isang click lang eh. Pluk! Eh, yung mga teenager din, kung sakali man, isang click lang, nagsosurvey ka, wag na. Kapag ikaw ay nakapag-asawa, then ang layunin niyan ay for procreation and also for pleasure. Nasa Proverbs 5:18-19. So, napakaganda ng plano ng Panginoon Diyos. So much to learn dun sa maikling pagpapatutuon ng ating kapatiran. So, going back, lahat naman tayo gusto natin ng pera, karangalan, at mahabang buhay. Mapapasa inyo yan. Alam nyo, dun sa Bible, si Haring Solomon, dun sa unang hari, 3:9-14, basahin ninyo. Hindi siya humingi nung gusto natin sa buhay, pero ibinigay pa rin ng Panginoon Diyos kasi ang kanyang hiningi, bigyan siya ng karunungan ng Diyos kung paano niya papangasiwaan yung kaharian. So sa bahay, kung hihingi ka ng karunungan sa Panginoon Diyos kung paano mo papatakbuhin ang tahanan mo na founded on the Word of God, wisdom yun. And the rest, sabi ni Lord, dahil sa hindi mo hiningi itong mga ito, mga ganyan, hindi mo rin hiningi ang kapahamakan ng iyong kaaway, ibibigay ko sa iyo ang kayamanan, bibigay ko sa iyo ang karangalan, at bibigyan kita ng mahabang buhay. Yun naman yung panalangin natin eh. So, tinuturuan tayo ng Word of God. Napakayaman nung binahagi ng ating dalawang kapatid. Ha? So again, yung sinabing kasi gusto ng lahat doon sa yung ask for anything you wish and it shall be given to you. Kahit ano. If you are abiding in the Lord and you are in the will of the Lord, or the Word of God is in your heart, hindi kayo hihingi ng makasarili. Hihingin mong panalangin yung kalooban ng Diyos na panalangin para sa kapakanan ng mga nakapaligid sa iyo. Parang ngayon, salamat sa pangyayaring ito, natupad yung doon sa unang Korintos 6 na ang mga mayayaman ay naging mayaman sa paggawa ng kabutihan. Pwede pala na magkaroon ka ng kayamanan, pero yung kayamanan mo, nagbibigay ng karangalan sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabahagi mo ng iyong kayamanan sa mga nakikita mong nangangailangan. So, hindi masamang maging mayaman, mga kapatid. Pero, ang kayamanan na ating na-impok ay dapat sa mabuti pamamaraan. So, napakayaman nito, mga kapatid. Meron pa siya, last na lang. So, revisahin ninyo, mga kapatid, kayamanan yung mga pagbabahagi ng ating mga kapatiran. Isa na lang doon sa word ni Pastor Fred. Sabi niya, John 15:15. So, tanungin ko kayo, kaya nga habang nasabi ko kanina doon sa umpisa, ako ata ang hindi mapagkaibigan. So, I come to realize na ako ang lumalayo sa mga tao for reasons of my background. So negative thoughts, pero salamat na lamang itong mga negative thoughts na to, yung lifestyle dati, unti-unti nababago, then I come to realize na ang kaibigan ko pala
ay si Lord. Ano, ha? Kasi sabi, si Pastor Fred doon, habang yung friend, sabi doon, I no longer call you servant. Kasi hindi alam kung anong ginagawa ng master, basta bibigyan lang siya ng order. Pero ang friend, sasabihin sa kanya ang mga sa loobin ng kanyang master. So imagine na tayo ay tawagin ng Diyos na kaibigan. So let me throw this question to all of us na tayo ngayong mga Kristiyano at mga naghahayag ng salita ng Diyos. It is by a great privilege and a much greater responsibility, and it is by the grace of God na tayo ay nabibigyan ng pagkakataon na makapaghayag ng salita ng Diyos. Tayo ay vessel para sa propagation of the kingdom of God. Let me ask this question to sa ating lahat. How is your relationship with our Lord Jesus Christ? And how is your service with the Lord? Is it servitude or friendship? Is it servitude or friendship? Kayo lamang ang makakasagot niyan, mga kapatid. Pero bigyan nyo ng pagmumuni-muni. Kasi napakahalaga nitong habang binabahagi ni Pastor Fred nga yung sinasabi niyang I no longer call you friend, but I call you, I no longer call you servant, but a friend. Ano ba pagkakaiba ng servant tsaka friend? So again, pagka sinabing friend ka ni Jesus Christ, meron dong intimate relationship na. Kasi friend na eh. Di ba? So, ang pagkakaiba niyan, pag sinilip nyo, halimbawa, kayo ba'y merong servant sa bahay? Di ba pagka binigyan nyo ng instruction ang servant, you don't have to explain. Dahil servant eh. Kasi siya, by contract, legally speaking. Kasi, yun, gawin mo yan. Servant eh, di ba? Ngayon, kung wala naman kayong katulong, pero alam ko nakakita na kayo ng may katulong. Hindi mo na ipapaliwanag yung sarili mo dun sa servant mo. Pero, sa isang banda, tayong lahat servants ni Lord. Bond servant ni Lord. Ayun, Ngayon, binigyan niya ng pagkakaiba. Doon tayo sa intimate relationship with God, na kaibigan tayo, na alam natin ang mga sasabihin ng ating master. Kasi sabi, hindi ko na itatago, isasabihin ko sa iyo ang aking panukala. So, yun ang maganda sa magkakaibigan, hindi legal, but it is a loving relationship. Di ba? Tsaka yung kung ikaw ay servant, ewan ko kung, alam mo, ikaw Kristiyano, pagka ang calling mo ay hardling, makwenta ka. Kasi by contract ka eh. So kung ikaw ay worker in kung saan mang community at makwenta ka, kumbaga tinatapatan mo yung iyong serbisyo sa ating Panginoon Diyos, hindi ka kaibigan ng Diyos for that matter. Kasi ang isang friend, ginagawa niya yung bagay na ang inspiration niya because he loved his master. Hindi mo tatapatan yon. So hindi lang yon, o hindi legal, hindi by contract. Ang isang kaibigan ay hindi binabantayan. Yan ay pinagtitiwalaan. Kapag ikaw ay servant, ngayon, halimbawa, naglilingkod ka kay Lord, pagkatapos lagi ka nalang chinecheck. Nagawa mo ba itong ganito? Napuntahan mo yung ganyan? O kaya sasabihin, teka muna, siguraduhin mo muna, baka hindi makapunta yan. Naku, siguraduhin mo muna, baka yan ay ma'am yan, late na naman, bukas pa dumating yan. Naku, alamin mo muna, ganito, ganun. So, ang dating, parang lagi kang binabantayan. Pero ang friend, trusted. Pag binigyan mo ng gawain yan, kumbaga, eto, gawin mo to. So, mag-exceed pa yung kanyang abilities, magta-transcend pa because siya ay kaibigan nung creator ng universe. So, yung kanyang best, ibibigay niya. So, hindi yan binabantayan at hindi yan, siya ay pinagkakatiwalaan. Yun ang friend. Ano pa ba makikita niyo sa friend? Kaya kayamanan habang nagsishare si Pastor Fred, nire-review ko nga kaya nangungusap si Lord. Siguro mga isa o dalawa na lang. Ano pa ba? Ang servant,
Di ba, meron siya sariling bahay, o di ba, may sariling kwarto, hindi mo na ba isasama sa pamilya mo? Sa reality, di ba? So, medyo may distansya. Pero ang friend, near, malapit, close, yun, di ba? Pagka friend, close kayo. Tsaka pag friend mo, meron kang masasabi na mga bagay na hindi nalalaman ng iba. Hindi nalalaman ng iba. Kaya nga ako'y hindi naman sa lumaki ang ulo o tumangos ang ilong o tumaas ang kilay doon sa isa na tumugon doon sa aking pag-share sa inyo. Kahit isa may tumugon, pero napakahaba at tignan nyo na lang bukas at kung ano man yung... Kasi kapag kaibigan mo pala, alam mo yung mga details ng kanyang buhay pala. Kaya kung ikaw ay mayroong kaibigan, magpakilala ka rin kaibigan. Wag yung, siyempre, in real life, merong mga reservation tayo for whatever situation na nangyari, kaya medyo nadala or something, kaya ayaw na makipagkaibigan, o meron ng wall, so on and so forth, reservation. Pero if you treat somebody as a friend, kakaiba pala yun. Kakaiba yun, yung pagkakasabi ni Jesus Christ na, I no longer treat you as a servant, but I treat you as a friend. Grabe pala to. So, isa na lang. Alam kong kayo rin ay nagkaroon ng kaibigan. Ako rin naman, nung nandun ako sa world, meron din ako naging kaibigan. Ang pangalan niya ay Eddie De Los Santos. Buhay ka pa ba, Eddie De Los Santos? Sa Ermita, no? Ha? Alam niyo kung bakit? Ito'y nalaman ko sa mga ibang mga katrabaho doon sa aking pinagtatrabahuhan na instrumental pala siya na hindi ko nalalaman na itinaya pala niya yung buhay niya to protect me. Ayun, ano, ha? So, yun. Ano to? Ilonggo. So, yun. Kaya yung kaibigan, malalaman mo yan sa bingit ng danger. Kung talagang, ito nga, di ba si Jesus Christ nga, yung kanyang buhay, binigay niya. So, example yon. Pero meron din palang mga tao na lalantad yung kanyang sarili para sa kapakanan yung kanyang kaibigan. Isa na lang, kaya nga sabi ko sa inyo, kapag by God's grace, kapag nakikinig tayo ng mga patotoo, kakausapin tayo ni Lord. Yun na lang kapag ikaw ay kaibigan, hindi niyo used. You are used. Hindi used. But ang kaibigan mo, gagamitin niya yung kanyang mga kapakinabangan mo. Kasi kapag servant, maaaring matreat mo lang siya as a merchandise for your own gain or benefit. So if you treat a fellow Christian for your own benefit and gain, wrong yon. Ikaw dapat ang magbibigay na ma-use ka ng kaibigan mo. Hindi naman to be exploited. Hindi yun ang ibig kong sabihin. So, servant is used, but a friend makes himself available, willing siya to be of help dun sa kanyang kapwa-tao. And finally, ang servant ay coerced, forced, samantalang ang friend ay free to render his service. So, yun mga kapatid, ang mga pagpapala doon sa mga patutuo ng ating mga kapatid. In Jesus' name we pray. Amen. Let us pray. Hallelujah, hallelujah. Lord, maraming salamat po na kami tinawag po ninyong kaibigan. At maraming salamat din po na ang aming mga panalangin ay nasa sa iyong kalooban
By your grace, Lord, kaming lahat sa Comfy family, we pray na itong pangyayaring ito ay matapos na ang pandemic. At kaming lahat na Pilipino, salamat sa mga ginamit at gagamitin pa para sa pag-unlad ng kabuhayan namin at para makita na kayo po ang in control sa lupa at kami nangangailangan sa inyo at maraming mga tao ngayon, hindi lamang sa Pilipinas, na we acknowledge that you are the sovereign God who sustains the earth. All honor and glory is yours. In Jesus' name we pray. Amen. God bless us all. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the